Kapag nakaka-receive po tayo ng kahit anumang violation na meron ang ating account, dapat po ay aksyonan natin ito agad. Or meron po tayong sasagutin tanong ng isang taga-suporta na si Ma'am Headsrat. Ito yung tanong niya guys. Ma'am, tanong ko lang, nakamute yung ibang reels ko at copyright daw nakita sa your alert. Kailangan ko bang i-delete lahat at biglang nawala ang star icon ko? May connection ba dun sa violation na yon? Please help me. So yun, eto nga guys, no, minsan kasi sa sobra nating busy, nakalimutan nating i-check ang ating support inbox at ang ating mga profile recommendation na, which is, yan po ang pinaka-importante guys. Ugaliin talaga nating i-check ang ating support inbox at profile recommendation every time po, right after nating mag-upload ng video. Kasi doon natin malalaman kung ang video yung ginawa natin ay merong problema, may na-violate ba na community standard or policy, para agad-agad nating ma-actionan guys. Kasi katulad yan guys, kung mute lang naman or muted lang yung reels mo at wala ka namang alerts na nare-receive, okay lang po yan. Pwede mo yan siyang palitan ng ibang music or ng ibang audio. Pero pag once na copyright claim guys na nandoon sa iyong your alert, i-check nyo po dyan sa support inbox. Dyan nyo po makikita yung copyright claim para malaman nyo po kung merong problema ang in-upload o may nag-claim ng music na ginamit nyo or audio na ginamit nyo sa iyong video. Para ma-actionan nyo po agad guys. Kasi meron lang po yung 7 days. Binibigyan na po tayo, nagiging open lang po ang case na yan within 7 days na gagawan mo siya ng action. Merong 3 action dyan na kailangan nyo pong gawin. Yung either i-accept nyo yung changes, i-dispute or i-delete. Pag i-accept nyo guys, yan yung 20% yung mapupunta sa'yo na kita, and the rest ay doon po sa owner ng video. I-dispute yung mag-against ka po sa decision ni Facebook na talagang sa iyo yon, pero meron po yung form na dapat mong fill upan kung talagang sa iyo yun or binili mo ang music na yon. And pangatlo ay yan po yung i-delete natin yung video. So within 7 days po, ito po ay based po sa ka-experience, okay? So, within 7 days po ay i-check po yan ni Facebook. Ang resulta ay makukuha mo within 7 days. But in the end guys, mas maigi pa na i-delete mo na po yung video mo, okay? Kasi kahit saan mo titingnan, wala ka ding laban. Minsan sasabihin 20% in the wala palang binigay sa'yo kasi ang decision ay nandoon sa owner ng music. Okay? So, mas maiging i-delete mo na lang. Kasi guys, meron po yung mga strike. Kapag nakatatlong strike ka ng copyright claim tapos dinispute mo ang iyong decision lagi, ay pwede pong ma-take down ang iyong account at pwede itong mawala. Kaya mas magandang i-delete mo na lang or i-save or i-download mo muna ang iyong reels video. I-save mo muna para pwede mo siyang i-upload ulit at palitan mo na lang ng panibagong audio or music para hindi naman nasayang yung video ginawa mo. Sa katagalan guys na hindi mo nakikita ang violation na yun at hindi mo na-check sa support inbox na meron ka na palang notification, kapag after ng 7 days guys, dyan na po mag-i-start na mawawala na po ang iyong star icons kasi nga yan po ay violation. Kaya dapat talaga ma-actionan siya agad. Sa katagalan guys na makaka-apekto din ito sa iyong kitaan. Huwag po nating baliwalain yung mga alerts na notification na nakukuha natin. Dapat po talaga nating i-delete agad. At mas maganda kasi yun guys na updated tayo, na nakikita natin agad-agad. Kasi mas madali nating ma-determine na yun pala yung video na yun kasi kaka-upload mo lang. Whereas kung matagal na, madami na yung na-upload mo at madami ka ng mga na-violate, so mahirapan ka ng maghanap. So yun po yung kagandahan kapag agad-agad mong chine-check ang iyong support inbox at profile recommendation. Sana nakatulong itong video ito, and please pakibahagi po ito sa mga baguhan para alam din nila ganitong sitwasyon kung ano po yung gagawin nila.